Madami talaga ang nagkakagusto sa mga adventure scooter dito sa Pilipinas. Astig kasi ang disenyo ng mga adventure scooter at bukod pa doon, rugged at pwedeng pangharabas. Yun nga lang, pagdating sa presyo, karamihan sa mga ADV scooter na nandito sa Pilipinas ay medyo pricey din, kaya hindi afford ng karamihan. Kaya naman sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 4 na low displacement na adventure scooter na kayang-kaya ng bulsa mo. Pero pagdating sa forma, swabeng-swabe at pwede mong maipagmalaki kahit kanino. Una sa ating listahan itong Motorstar Easy Ride ADB 175 Fi. Pagdating sa forma, kayang-kayang makipagsabayan kahit sa mga branded pa yan dahil napaka-futuristic at napaka-premium ng kanyang design. Meron itong mataas na windshield at pagdating sa kanyang mga ilaw, LED na lahat at naka-projector lampa ang kanyang headlight. Kaya naman maliwanag at matipid sa baterya. Malapad ang upuan nito kaya relax na relax ka sa mahabang biyahe. Perfect na perfect din ito sa mga beginner rider dahil 770mm lang ang kanyang seat height at komportable ka dito dahil naka-cruising style o pwede mong matuwid ang inyong mga paa kaya hindi ka agad mangangalay sa mahabang biyahe. At ang maganda pa dito, mataas ang kanyang ground clearance sa 130mm kaya naman kahit mapadaan ka sa mga lubak-lubak na daan ay hindi basta-basta sasayad sa ilalim bahagi nito. At ang maganda pa dito, malaki ang kanyang fuel tank capacity dahil 10.2 liters kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. At dahil ito ay fuel injected na, kumukonsumo na lang din ito ng 35 to 40 km per liter kaya malayo na rin ang mararating mo sa isang full tank nito. Pagdating naman sa makina nito ay tayo 168.8cc, air-cooled 4-stroke single cylinder, single overhead cam, 2 valves fuel injected at ito ay naka GY6 engine na din. Ang maximum power nito ay 11.5 horsepower at 8,000 RPM with a maximum torque of 12.4 Nm at 5,000 RPM. Kaya talagang hindi ka na rin mabibitin sa performance itong adventure scooter na ito ng Motorstar. At ang maganda pa dito, pagdating sa kanyang mga gulong, ito ay naka dual sports na kaya pwede sa on-road at sa off-road. At ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110 by 80 by 14, sa likod naman ay 130 by 70 by 13 at ito ay naka-tubeless na din. Ang mga preno nito sa harapan ay naka-disc brake, sa likod naman ay naka-disc brake na din. Pagdating naman sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harapan, sa likod ay naka-dual shock at meron na itong sub-tank. Kaya okay din talaga itong Motorstar Easy Ride ADB 175 Fi na ito eh. At pagdating naman sa kanyang presyo, nagkakahalaga lang ito ng 92,000 pesos. Ito na yata ang pinaka-affordable na adventure scooter na mabibili mo dito sa Pilipinas. Pangalawa sa ating listahan ang adventure scooter ng Rusi. Itong Rusi Adventure X 150i. Isa din sa napaka-pogi at napaka-bruskong adventure scooter ng Rusi na talagang maipagmamalaki talaga nila. Marami din ang bumili nito dahil abot kaya ang presyo at talagang napakaganda at napakaangas. Naka-LED projector light na rin ang kanyang headlight at napakatapang tingnan dito pa lang sa harapang bahagi nito. At ang maganda pa dito, na-adjust ang kanyang windshield. Pwede mong taasan at pwede mong babaan. Then of course, naka-naked handlebar na din ito at napakalaki ng kanyang fuel capacity na 11 liters kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Pagdating naman sa fuel consumption, ayon sa Rusi, kumukonsumo lang din ito ng 35 to 40 km per liter. Then pagdating naman sa makina nito, ito ay 149.3cc, single cylinder, single overhead cam, naka 4 valves na din ito. Then of course, ito ay fuel injected na din. Ang maximum power nito ay 4.6 horsepower at 8,000 RPM with a maximum torque of 14 Nm at 6,750 RPM. Kaya talagang hindi ka mabibitin sa performance sa motor na ito. At ang maganda pa dito, naka-liquid cooled na ang kanyang cooling system. Pagdating sa mga gulong nito, naka-tubeless na din. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110 by 80 by 14, sa likod ay 130 by 70 by 13. Kaya stable din ito pagdating sa cornering dahil malalapad ang kanyang mga gulong. Pagdating naman sa kanyang preno, naka-disc brake nito sa harapan at sa likuran at naka 3-piston caliper ito kaya malakas ang kanyang braking power at ito ay naka CBS pa or combined braking system. Then ang kanyang suspension, telescopic fork sa harapan na meron pang boots kaya ready idaan sa putikan. Sa likod naman, ito ay naka dual shock pero wala pa itong sub-tank. Lahat ng mga ilaw nito ay naka LED na rin at napakaangas din ang design ng kanyang ilaw dito sa taillight. At bagong adventure scooter lang ito ng Rusi na talaga namang pinahanga rin ng marami. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 110,000 pesos. Pangatlo sa ating listahan, itong Skygo Lifan KPB 150
150. Isa sa maganda sa motor na to, napakataas ang kanyang ground clearance sa 180mm. Kaya kahit idaan mo ito sa mga matitinding lubak-lubak, hindi sasayad ang ilalim bahagi ng motor na ito. Kaya pagdating sa ground clearance, wala kang pangamba sa motor na ito. Napaka-unique ng disenyo nito dito sa harapan bahagi nito. Para itong Cyclops kung titingnan. Naka-LED na rin ang ilaw nito, kaya kitang-kita mo ang daan, lalong-lalo na sa gabi. Then pagdating sa kanyang upuan, malapad din ito, kaya relax na relax ka sa mahabang biyahe. Naka-cruising style din ito, pwede mo rin matuwid ang iyong paa, kaya hindi ka agad-agad mangangalay. Ang seat height nito ay 765mm lang, na perfect sa mga average height. Ang mga gulong nito ay naka-tubeless na rin pareho. 100/80/14 sa harapan ang sukat nito, at 120/70/14 naman sa likod. At pagdating naman sa kanyang suspension, matataba ang kanyang telescopic dito sa harapan, at ito ay naka-inverted fork na, kaya maganda ang play ng kanyang suspension dito pa lang sa harapan yan. Dito naman sa likuran, ito ay naka-monoshock, kaya naman mas komportable at mas maganda ang play ng kanyang suspension dahil nga ito ay naka-monoshock na. Then pagdating sa kanyang preno, pareho na itong naka-disc brake, pero wala pa itong ABS o anti-lock braking system. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 149.3cc, single overhead cam, single cylinder, 2 valves, fuel injected, at ito ay naka-liquid cooled na din. Ang maximum power nito ay 12.1 horsepower at 8,500 RPM with a maximum torque of 11.8 Nm at 5,000 RPM. Kaya hindi ka rin mabibitin sa performance itong Skygo kay PB150 na ito. At ang maganda pa dito, malaki din ang kanyang fuel capacity na 11 liters. Kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina kung ikaw ay magpapa-full tank. At ayon sa Skygo, kumukonsumo lang din ito ng 41 km per liter. Kaya matipid talaga. Perfect na perfect pang araw-araw o pang hanap buhay. At pagdating sa forma, talagang maipagmamalaki mo din talaga dahil napaka-astig ng kanyang design. Adjustable na rin ang kanyang windshield. Pagdating naman sa kanyang presyo, nagkakahalaga ito ng 118,000 pesos. And last but not the least, ang Euromotor Falcon 180. Bagong-bago lang ito nalabas ng Euromotor. Napakastig ng disenyo nito, kaya marami ang natuwa nung inilabas ito ng Euromotor. Talagang adventure scooter ang kanyang pormahan. Pagdating sa disenyo ng porma nito dito sa harapan, napakastig talaga. Very futuristic ang design ng kanyang DRL o daytime running light at ang kanyang headlight. Meron pa itong tuka, kaya mas lalo itong naging maangas tingnan. Meron itong malapad na upuan at naka-camel back seat pa, kaya relax na relax sa mahabang biyahe. Naka-cruising style din o extended footrest. Yun nga lang, napakababa lang ng kanyang ground clearance, 100mm lang. Sapat na rin naman para hindi sumayad ang ilalim bahagi nito sa mga humps. Ang mga gulong nito ay malalapad din at naka-tubeless na din, 110/80/14 sa harapan at 130/70/13 naman sa likuran ang sukat nito. At pagdating sa kanyang preno, ito ay naka-disc brake na sa harapan, ganun din sa likuran, at ito ay naka-dual channel ABS na. Anyway, meron din naman itong CBS version. So dalawang variant ang meron ang Euromotor Falcon 180i dito sa Pilipinas. Ang merong anti-lock braking system at ang standard version. Nakakiles na rin itong ABS version at nakadisusi naman ang standard version. Then napakatipid din nito sa gasolina dahil kumukonsumo lang din ng 40 km per liter. Pagdating naman sa kanyang fuel capacity, meron lamang itong 8.5 liters. At dahil matipid naman siya sa gas, matagal na rin bago ka maubusan ng gasolina. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 174.2cc, liquid cooled, single overhead cam, 4 bulbs, fuel injected, at ito ay powered by ESP Plus engine o Enhanced Smart Power. Ang maximum power nito ay 18.5 horsepower at 8,500 RPM with a maximum torque of 17.2 Nm at 6,500 RPM. Kaya hindi ka rin mabibitin sa performance itong Euromotor Falcon 180i na ito. Ayun, diba? Napaka-astig ng kanyang design. At pagdating sa presyo, napaka-affordable lang din dahil ang ABS version ay nagkakahalaga lang ng 129,900 pesos. Ang CBS variant naman ay nagkakahalaga ng 126,900 pesos. So meron lang silang 3,000 difference. At yan ang apat na adventure scooter na available dito sa Pilipinas na napaka-affordable, pero pagdating sa forma, kayang-kayang makipagsabayan sa mga mamahaling adventure scooter. Kaya naman kung hindi mo afford ang mga mamahaling brand na adventure scooter na meron dito sa Pilipinas, mabuti na lang at meron ang Motorstar, Rusi, Euromotor at ang Skygo na mapagpipilian natin sa mas murang halaga. Pero pagdating sa forma, kayang-kayang makipagsabayan.